Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Kumusta po? Ba? Lumalaban pa? Na. Sana'y kumikikig pa. Ha? Pag ang mga lamang ay 200 na at simula pa lang ng bilangan, sabihin mo, I surrender. Konti lang yung botante ng barangay. Ano? Medyo malaking agwat na yung 200 simula pa lang ng bilangan. But anyway, maganda po itong ating ebanghelyo. Una, ay narinig nating si Jesus ay nasa sinagoga, isang araw ng pamahinga. Siya'y nagtuturo at siya'y nagpagaling. Ngayon, ipinagbabawal na gumawa sa araw ng pamahinga. At kasama sa mga gawaing ipinagbabawal sa araw ng pamahinga, kanino ang araw ng pamahinga? Ito ba'y para sa Diyos o para sa tao? Sagot. Bakit kailangang magpahinga? Para ba sa tao yun o para sa Diyos? Para sa Diyos? Sino napapagod? Ang Diyos? Ang tao? Ang tao ang kailangan magpahinga. Hindi ang Diyos. Siya'y Diyos. Hindi siya napapagod. Nakaisabi, dahil Father, di ba sabi sa banal na kasulatan, nung 7 araw siya'y nagpahinga? Oo nga naman. Pero, ang sabi ng Panginoon, ang araw ng pamahinga ay ginawa para sa tao, hindi para sa Diyos. Ang layunin ng araw ng pamahinga, una, ay upang hindi tayo maging alipin ng ating mga hanapbuhay. Hindi ba? Pangalawa, para sa well-being natin. Imaginin mo, 7 araw kayo nag-trabaho, walang day off. Paano na ang mental health? Kailangan natin magpahinga. Ha? Kasama yun sa pag-aalaga natin sa ating well-being. Kaya nga yung long weekend is a well-deserved rest. We are looking for walang trabaho, walang gagawin, pahinga. Okay, at pangatlo, para ma-enjoy natin yung fruit ng ating mga ginagawa. Dahil meron tayo na ipon, kakain tayo sa labas, mamamasyal tayo, magpipiknik tayo, kung ano pang pwede natin gawin. But also mindful of those people who cannot enjoy because they have no money. That's why we allocate something for them. Bagamat tayo lumalabas, gumagastos, nagsasaya, nag-set aside tayo ng tulong at pumapasok doon yung ating apostolate, yung ating contribution sa simbahan. Because if we cannot do directly the apostolate, let the church do that for us. That's the reason why we give to the church. Dahil yung simbahan, isa sa mga dahilan yun. Dahil kung hindi tayo makagagawa ng apostolado directly, sige sabihin natin sa simbahan, ikaw na lang simbahan maghanap ng bibigyan na ito Masyado akong busy para maghanap. Okay? So, kung ang araw ng pamamahinga ay ginawa para sa tao, hindi para sa Diyos, pasok ngayon yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para to restore our well-being, to take care of our well-being. And healing is one way of taking care of our well-being. Binigyan pa nga niya ng mas nakapagpabigat pa yung ilang taon ka ng hukot na hukot, kuba. Hindi ba? Ilang taon na? 18 taon. Pag kayo ba may sakit, gusto niya gumaling agad? Natural. Masakit nga yung ngipin ko, tanggalin na lang itong ngipin na ito. Ay, hindi po pwedeng tanggalin, hindi po pwedeng bunutin pag po masakit. Hindi, kahit na po, tanggalin na lang po. Gusto mo pag masakit, tanggalin na. Hindi ba? Gusto mo pag may sakit, gumaling na agad. Maghihintay ka pa ba bukas? We cannot wait to be healed. Ay, 18 taon na siyang nagtitiis. 18 taon na hindi isang araw, hindi isang linggo, hindi isang buwan. Hindi isang taon, 18 taon. Hindi pa po ba pwedeng gumaling na ako ngayon? Kayo nga lumagay sa sitwasyon niya. Bukas na lang po at bawal po ngayon. Ay, ako po yung 18 taon na nga na ito. Ay, pagaling na. Pag tayo may sakit, ang gusto natin, karakaraka, magaling na tayo.
Hindi ba? Kaya nga kaya hinahanap natin yung gamot na mabilis magpagaling. Okay? So yun ang alam ng Panginoon. 18 taon nang may sakit itong babaeng ito. Anak din ni Abraham ang babaeng ito. So dapat na siyang gumaling ngayon na. Hindi bukas, hindi sa makalawa. Ngayon na. Hindi ba? So nararamdaman ng Panginoong Jesucristo yung paghangad ng babae. Gusto ko na pong gumaling. 18 taon na po ako may sakit. Pwede po bang gumaling na ako ngayon? O naiintindihan ninyo? Hindi ba? O bukas na lang? Bawal na, sarado na. May pagpapaliban mo pa ba yun? Yung paghihintay mo na gumaling, isang gabi na naman ako hindi makakatulog. Damang-dama ng Panginoong Jesucristo yung paghahangad ng babae. Gusto ko na pong gumaling. Ngayon na po. Kung maaari po. Kaya nung makita siya ng Panginoon, sinabi ka agad sa kanya, magaling ka na. At siya'y nagpuri sa Diyos. Hindi ba? Tagal niyang hinintay na gumaling. Awa ng Diyos. Ngayon na po, gusto ko na pong gumaling ngayon. Hindi ko na po mahintay bukas. Nakapaghintay ka nga ng 18 taon, ay ngayon na nga po ay. Okay? So una, araw ng pamahinga. Para kanino? Nagpapahinga ba ang Diyos? Para sa tao yun. Ngayon, kung yun ay para sa tao, para sa babaeng yun. Ngayon na. Hindi siya makapaghintay. Hindi naman natin, bawal magpagaling ngayon at magpapahinga si Lord. Magpapahinga si Father. Ngayon na nga po. Di ba? 18 taon na po akong ganito. Ay, pag magaling na po sana ako. Ngayon na po. Naunawaan natin yung paghahangad. Okay? So, alam nating mahal tayo ng Diyos. At kung mayroong mga sakit o mga dinadamdam tayo sa katawan o sa spirito, ang gusto niya, gumaling na tayo. Para yung kasing kagalingan ng katawan ay isang pinakamalapit na karanasan natin ng paghahari ng Diyos. Hindi ba? Pag wala ka nararamdaman, pag mapayapa ka, parang feel mong talagang ikay pinaghaharian ng Diyos. But alam din naman natin na darating talaga yung mga pagkakasakit at hindi natin mapipigilan kung paano tayo tumatanda, humihina, lumulutong ang mga buto. Ganun naman yan. Ha? O siya. Amen.